Ang aking katulong ay nagkamali ng pagkalat ng aking taunang buod nang sinubukan niyang ilabas ang aking pahayag ng pag-alis sa industriya ng pag-arte. Bago ito matanggal sa loob ng isang segundo, ay na-screenshot na ng isang haters ko. Kaya't habang pinuputol-putol ng haters ang aking taunang buod, sinasabayan nila ako ng pagmumura. Ngunit habang sila'y nagmumura, bigla silang naiyak dahil sa unang linya ng ikatlong talata ng aking taunang buod ay, "Ang chemotherapy ay napakasakit, Lola. Hindi ko na kaya. 10 taon na." Muli akong nabash ng mga haters at napasama sa trending, kahit ako mismo ay hindi inaasahan na ganito na pala kabilis ang mga ito ngayon. Mula nang matuklasan ng aking katulong ang pagkakamali hanggang sa pagtanggal, 45 segundo lamang ang lumipas. At sa loob ng 45 segundong iyon, ay na-screenshot na ng haters ang aking taunang buod ng buo, at bumili pa sila ng mga marketing account para i-promote ito na may malakas na anunsyo. Napuputol-putulin nila ang aking taunang buod at susuriin ang bawat salita upang ako'y murahin. Sa tingin ko, wala nang saysay. Sa simula ay ayaw kong mag-aksaya ng oras para magpaliwanag sa kanila, ngunit nang makita ko ang aking katulong na nanginginig sa sakit dahil dito sa loob ng silid ospital, at ang kanyang boses ay nanginginig habang nagsasalita, bigla kong naisip na magpaliwanag para sa kanya. Kaya't ginamit ko ang aking pangunahing account sa Weibo upang makipag-ugnayan sa haters na may 260,000 na tagasunod na si Tangsing Swebing. Pinigilan ko ang lahat ng emosyon at matyagang ipinaliwanag ang nangyari. Siya ay galit na galit sa akin. Kahit nang sabihin ko na ang aking katulong ay nagtatangkang ilabas ang aking pahayag ng pag-alis dahil sa cancer. At nagkamali lang na ilabas ang taunang buod, siya ay nagpadala muna ng isang emoticon na umiikot ang mata, pagkatapos ay nagpadala ng mga salitang puno ng pang-uyam. Ganito ka ba mag-aasta? Gusto mo lang gumastos ng pera para makakuha ng trapiko sa katapusan ng taon, di ba? Tinutulungan ka na namin ngayon. Masaya ka ba, Fang Yuan? Ang magpanggap na may cancer ay hindi maniniwala ang tao. O, ikaw na puno ng kasinungalingan, siguradong pahuhusgahan kita sa lahat. Hinarangan ako ni Tangsing Swebing. Pagkatapos ay nag-screenshot siya ng aming chat at ipinost ito. Una ay mahina niyang sinabi na mumurahin niya ako hanggang sa tuluyan akong umalis sa industriya. Wala pang kalahating oras, ang aking hashtag na nagpapanggap ng cancer ay pumalo sa numero 1 sa trending topics. Kahit ang aking sariling mga tagahanga ay nagsimulang mag-alinlangan. Kung nagpapanggap ba talaga ako ng sakit para sa kasikatan? Tiningnan ko ang mga chismis at huminga ng malalim. Sa simula ay gusto kong itago ito sa aking pamilya at tahimik na mamatay, ngunit ngayon ay nagiging maingay na. Sinabi ng aking manager na si Zuyan na kailangan kong sabihin kay Bai Ningbing at sa pamilya Fang. Dahil pagkatapos kong mamatay, ang cremation ay nangangailangan ng pirmahan ng kamag-anak. Ngunit bago ko pa mabuksan ang aking contact list, tumawag na si Bai Ningbing. Ang kanyang tono ay gaya ng dati, malamig at may mga mura. Fang Yuan, sinadya mo ba ito? Alam mo ngayong gabi ay magpo-promote ng bagong drama si Fang Yang at kailangan niyang maging unang pwesto sa trending. Paano mo nagamit ang ganitong mababang paraan para nakawin ang kanyang kasikatan? Umiti ako ng mapait. Si Bai Ningbing ay aking asawa, ngunit laging sinasabi sa akin ang tungkol kay Fang Yang. Sa kabilang linya, biglang narinig ang boses ni Fang Yang, malambot at kaakit-akit, tila napaka-considerate. Abing, huwag mo nang sabihin si Fang Yuan. Wala siyang proyekto sa loob ng 6 na buwan. Walang exposure, normal lang na maghanap siya ng shortcut. Okay lang. Hindi ko siya pagsisihan. Sino ba ang nag-akala na palagi niyang iniisip na may utang ako sa kanya bilang nakatatandang kapatid? Si Fang Yang ay aking tunay na kapatid. Noong bata pa kami, upang makuha ang aking laruan na Ultraman, sinadya niya akong ibenta sa mga kidnapper noong ako ay 7 taong gulang. Ako ay nakidnap at nanirahan sa bundok ng 12 taon. Sa unang araw ng aking pagbabalik sa pamilya Fang, sinabi ko sa lahat ang nangyari. Ngunit walang naniwala na ang malambing at edukadong si Fang Yang ay gagawa ng ganoon. Sa halip ako. Dahil ako ay probinsyano at mahiyain, at kulang sa tamang asal ng mataas na lipunan, ay itinuring nilang sinungaling. Sa totoo lang, sa simula ay sinubukan ko rin silang pasayahin. Ngunit anuman ang aking gawin o sabihin. Iniisip nila na naglalaro ako ng laro, sinasadyang magsinungaling at mang-api kay Fang Yang. Tulad ngayon. Fang Yuan, ang pinakapagsisihan ko ay ang pakasal sayo para kay Fang Yang. Sa kabilang linya, narinig ko na naman ang boses ni Bai Ningbing. Gamit ang isang boses na puno ng pagkasuklam, binigyan niya ako ng ultimatum. Ngayon ay ayaw ko nang ipagpatuloy ang pagkakamaling ito. Huwag na nating hayaang maapi pa si Fang Yang. Sa susunod na Miyerkules, pupunta tayo sa hukuman para kunin ang diborsyo. Sa susunod na Miyerkules, tiningnan ko ang kalendaryo. Ang swerte. Hindi ako abot sa susunod na Miyerkules. Hindi na kailangan ng Miyerkules.
Bukas, ipapadala ko na ang kasulatan ng diborsyo sa pamamagitan ng aking katulong. Pirmahan mo lang at magkakabisa. Matapos kong sabihin yon, ibinaba ko ang tawag. Nag-aalangan pa ako kung bubuksan ang grupo ng Pamilya Fang, nang biglang sumabog ang aking Weibo direct messages. Si Tang Xinsuebing pala, ay nailabas na ang unang bahagi ng aking taunang buod. Ang taunang buod na ito ay pinasulat sa akin ni Xu Zian. Sa simula ay gusto kong iwan ito bilang isang sulat ng pamamaalam sa kanila. Ngunit sinabi niya na maiiyak siya kapag nakita ang salitang sulat ng pamamaalam, kaya pinasulat niya ito bilang taunang buod upang bigyan siya ng ilusyon na hindi ako aalis. At na bawat taon ay makakasulat ako. Kaya't naitala ko na lamang sa simpleng paraan ang ilang mga pangyayari sa taong ito na nakaapekto sa akin. Ngayon, inilabas ni Tang Xinsuebing ang unang bahagi. Noong Pebrero 10 ngayong taon, karawan ko. Binigyan ng aking mga magulang ang pinakamalaking cake kay Fang Yang. At ang pinakamaliit na cake na may mango ay ibinigay sa akin. Puno ng pagpapala ang kanilang sinabi, umaasa na muling magsasama sina Fang Yang at Bai Ningbing. Tiningnan ko si Bai Ningbing na tila walang nakikitang problema, at bigla kong hindi napigilan na ihagis ang cake na hawak ko. At sinabi ko sa aking sarili, kapag nahanap ko na ang ebidensya ng pangyayaring iyon, pagsisisihan nila. Ang mga haters, gaya ng inaasahan, ay gumamit ng kanilang magnifying glass. Nahulog sa cake. Nagkakampihan sila sa ilalim ng hiwa na ito, sinisisi ako. Si Fang Yuan ay talagang maarte. Isang piraso ng cake ang dapat mong ipagmalaki. Tignan mo si Fang Yang, binanggit ba niya ang tungkol sa cake? Pinahintulutan kanyang kumain ng maliit na bahagi para sa iyong pamamahala ng timbang. Tignan mo, bilang isang artista, tumaba ka na. Basahin ang buod na ito. Mas naawa ako sa asawa kong si Fang Yang. Si Fang Yuan na ito na walang kasikatan, talagang mula pagkabata ay mahilig makipag-away kay Fang Yang sa mga bagay-bagay. Wala bang magsasalita ang mga tagahanga ni Fang Yuan? Ang inaalala ba talaga ng inyong Yuan ay ang laki ng cake? Hindi ko inaasahan habang sinisigawan nila ang aking mga tagahanga. Si Tang Xinsuebing ay nagpadala sa akin ng pribadong mensahe. Tinanong niya, Fang Yuan, binato mo ang cake dahil nakalimutan nilang ikaw ay may allergy sa mangga, tama? Sumagot ako ng, tulad ni Tang Xinsuebing na profesional sa pag-atake sa akin, natural na alam niya ang aking mga gusto. Tinanong ulit ako ni Tang Xinsuebing, kung gayon, bakit hindi mo isinulat ng malinaw sa buod para malaman ng mga netizen na ginawa mo iyon dahil ikaw, bilang pinakamalapit sa kanila, ay nakalimutan nilang ikaw ay may allergy? Isulat ng malinaw, ang buod na ito ay para kay Xu Zian at sa kanila. Ang mga tunay na nakakaunawa sa akin. Hindi na kailangang ipaliwanag, mauunawaan nila. Ang mga ayaw umunawa sa akin, tulad ng Pamilya Fang at Bai Ningbing. Gaano man ako magsalita ng maraming beses, hindi sila maniniwala. Hindi ko ito masusing tinalakay kay Tang Xinsuebing. Siya ay nagtagal ng ilang minuto. Nagpadala muli ng mensahe. Sige, ang unang bahagi ay hindi ko na itatanging itim. Ngunit ang susunod na nilalaman ay hindi mo talaga mapapalinis. Hindi niya alam na ang bahaging iyon ay hindi ko kailanman nais na linisin. Ang ikalawang bahagi ng screenshot ni Tang Xinsuebing ay nangyari 2 minuto pagkatapos ng aming pribadong pag-uusap. Sinadyang nilagyan niya ng mga tekstong nanlalait at emoji. Pinalaking screenshot. Pinindot ko ang larawan, nakikita ko ang aking teksto. Simula noong Marso ng taong ito, kami ni Fang Yang ay nasa iisang produksyon. Ang kanyang pagiging bida ay pinunduhan ng Pamilya Fang at Bai Ningbing. Ang grupo ng direktor ay hindi siya kayang galitin, ngunit ako ay may lakas ng loob. Noong gabi ng pagtatapos ng Mayo, kahit ako ang unang sumuntok sa kanya, hindi ako nagsisisi. Sa susunod na gagawin niya ito, hindi ko pa rin siya patatawarin. Noong gabi ng pagtatapos ng Mayo, nilagyan ni Fang Yang ng gamot ang aking inumin. Gusto akong ipadala sa silid ng assistant director, record ng video, upang tuluyang sirain ang aking reputasyon. Ang kanyang assistant na si Xiao Han ay may konsensya at nagpaalala sa akin. Dahil dito, siya ay nagalit. Hindi lamang niya sinibak si Xiao Han doon, kundi pinaalis din ng kanyang mga bodyguard ang isang braso ni Xiao Han. Hindi ako makapagtiis para kay Xiao Han, kaya sinuntok ko siya ng ilang beses sa labas ng pinto ng hotel. Hindi inaasahan na ang eksenang iyon ay nahuli ng isang reporter. Nang gabing iyon, napunta ito sa headline. Kinabukasan, dahil sa pagtatanggol ng Pamilya Fang at Bai Ningbing kay Fang Yang, ang opinyon ng publiko ay lahat ay sumasalungat sa akin. Dahil sa pag-atake ng mga itim na tagahanga, nasugatan ang aking noo at nakomatose, dinala sa ospital. Noong araw na iyon, natuklasan ko ang cancer. Sa totoo lang, noong panahong iyon, hiniling ko sa Pamilya Fang na tulungan ako sa pagtutugma, ngunit galit lamang silang sinabi. Iniisip mo bang magpanggap na may sakit, para patawarin ka namin sa ginawa mo kay Yang Yang? Sinasabi ko sa'yo. Maliban kung ikaw ay talagang mamatay, kung hindi, anuman ang sabihin mo, hindi kami maniniwala. Ibinigay na ni Yang Yang si Bai Ningbing sa'yo. Bakit hindi ka pa nasisiyahan?
Bakit mo pa siya inaapi? Buti na lang hindi ka nagdulot ng permanenteng pinsala sa mukha ni Yang Yang. Kung hindi, hindi ka namin patatawarin. Hindi lamang nila ako sinigawan, kundi dahil kay Fang Yang, tinulak nila ako ng malakas pababa ng hagdan. Dahil sa kanila, dumugo ang aking mga laman loob at lumala ang sakit. Kahit na gusto ako ng doktor na iligtas. Wala na ring paraan. Kaya mula sa araw na yon, hindi na ako humingi ng tulong sa kanila. Sa halip, lumipat ako sa ospital. Habang sumasailalim sa chemotherapy, nagpaalam ako sa mundong ito. Ang ikalawang bahagi ng screenshot na inilabas ni Tang Xing ay mas mainit kaysa sa unang bahagi. Maraming tagahanga ni Fang Yang. Inilabas ang trending topic noong Mayo bilang ebidensya. Kasama ng mga itim na tagahanga, sinasalakay nila ako. At si Fang Yang sa oras na ito. Biglang naglabas ng isang Weibo na tugon. Sinabi niya, Fang Yuan, pasensya na. Kulang ang aking pag-aalaga sa'yo. Sa isang iglap, ang opinyon ng publiko ay pumanig muli kay Fang Yang. Maraming tao ang pumipila upang sisihin ako. Mayroon pang mga mapang-akit na nag-udyok kay Fang Yang na magsampa ng reklamo. Ipadala ako sa bilangguan. Ang pangalawang tawag ni Bai Ningbing ay dumating sa oras na ito. Ganun pa rin ang kanyang tono ng paningisi. Fang Yuan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Pagsisihan ko talaga. Na minsan ay nagkaroon ako ng nararamdaman para sa iyo. Ikaw, na isang lalaking may madilim na pag-iisip at hindi marunong umunawa, ang iyong pamumuhay ay kasuklam-suklam sa akin. Noon ay may nararamdaman siya sa akin. Ngunit bakit 2 taon na ang nakakaraan pagkatapos niyang malasing at makipagtalik sa akin? Sabi niya ay ginawa niya akong kapalit ni Fang Yang. Walang pag-ibig, tanging simpleng pagpapalabas lamang. Sa totoo lang, sana hindi ka nalang natagpuan ng pamilya Fang. Ang dapat nating tahimik na buhay. Ay nasira mo lahat. Biglang sumakit ang puso ko, halos mawalan ng hininga. Paulit-ulit na chemotherapy, hindi ako umiyak. Ngunit sa sandaling ito, umiyak ako. Gusto ko talagang itanong, sino naman ang sumira sa aking tahimik na buhay? Ngunit sa sandaling iyon, ang aking assistant ay excited na may dalang cellphone, pumasok sa silid. Kuya Yuan, bilisan mong tumingin sa Weibo. May malaking problema. Si Bai Ningbing sa kabilang linya. Narinig din ito. Malamang na nag-aalala siya para kay Fang Yang, kaya ang kanyang boses ay naging walang awa at galit na naman. Tinatanong ako, Fang Yuan, ano na naman ang ginawa mo kay Yang Yang? Gusto ko sanang sumagot agad sa kanya. At nagdugo na naman ang ilong ko, kaya pinisil ko ito at bahagyang sumandal pa sulong. Mahina kong sinabi sa telepono, Bai Ningbing, tingnan mo sa Weibo. Nagdugo ang ilong ko. Masama ang pakiramdam, ayaw ko nang magsalita. Isang segundo tumahimik si Bai Ningbing. Bigla siyang umiti ng malamig, Fang Yuan, nakakadiri ka. Ano man ang gawin ni Fang Yang? Ginagaya mo, hindi mo man lang tingnan kung anong klase kang tao. Ikaw na parang ligaw na manok na lumaki sa bundok. Maaari mo bang pantayan ang kahit isang daliri ni Fang Yang? Nakakadiri. Bigla kong naalala noong araw na pumunta ako sa ospital mula sa bahay ng Bai. Noong mga oras na yon, pareho kaming nagdugo ng ilong ni Fang Yuan. Sabi ko muna may cancer ako, mas malala ang sitwasyon kung dumudugo. Sa huli, totoong may cancer siya at wala pang 1 taon ang buhay. Para walang makipag-agawan sa iyo ng pagmamahal, ayon sa gusto niya. Si Fang Yuan na parang maya, mula nang matuklasan ang sakit, nakatiyak ng hindi aabot ng 1 taon. Fang Yuan, magsalita ka, boses ni Bai Ningbing. Ang humila sa akin mula sa alaala. Sinabi ng assistant mo na may nangyari. Ginugulo mo na naman ba si Fang Yang? Talaga bang gusto mo siyang saktan? 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 Wala pang 1 taong mabubuhay. Fang Yuan, magsalita ka, boses ni Bai Ningbing ang humila sa akin mula sa alaala. Sinabi ng assistant mo na may nangyari. Ginugulo mo na naman ba si Fang Yang? Gusto mo ba talaga akong pilitin? Ngayon ay ipaghahanda ko ang abogado ng kasunduan sa diborsyo. Dahan-dahan akong bumuntong hininga, pinikit ang mga mata, hindi na kailangan. Ang kasunduan sa diborsyo ay inihanda ko na kalahating taon na ang nakalipas. Kaya, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras ang kanyang abogado, at hindi na kailangan pang maghintay bukas. Ngayon, papapuntahin ko na ang assistant para ihatid ito. Ang babaeng ito, hindi ko na talaga siya gustong makasama. Matapos ihatid ng assistant ang kasunduan. Kinuha ko ang telepono at binuksan ang Weibo. Natagpuan ko ang malaking bagay na sinabi ng assistant. Ito pala ay si Xiaohan, na hindi nag-online sa loob ng kalahating taon, ay nag-post ng Weibo. May ebidensya at paliwanag tungkol sa pangyayari noong Mayo. Dahil nag-post siya ng mga screenshot ng WeChat chat kay Fang Yang, maraming netizens na galit sa akin ay nagulat. Si Xiaohan ay sumunod kay Fang Yang sa loob ng 2 taon, mas kilala niya si Fang Yang kaysa sa amin. Tama siguro ang sinasabi niya. Pero hindi ko maintindihan, si Fang Yang ay kapatid ni Fang Yuan.
Bakit niya sasaktan ang sarili niyang kapatid? Baka si Xiao Han ay sinuhulan ni Fang Yuan at sadyang gumawa ng peking chat para siraan si Fang Yang. Hindi naniniwala ang mga tagahanga ni Fang Yang kay Xiao Han. Agad silang lumabas para ipaliwanag si Fang Yang. May mga nagbanggit pa ng mga ulat kung saan ako raw paulit-ulit na kumukuha ng resources ni Fang Yang, pero siya naman ay nagbibigay ng magandang publicity para sa akin bilang ganti. Upang patunayan ang kabaitan ni Fang Yang, ngunit sinabi ni Xiao Han na ang mga mapagkukunang iyon ay para talaga kay Fang Yuan. Si Fang Yang, upang magpanggap at sirain si Fang Yuan, ay sadyang binayaran ang mga marketing account para sabihin yon. Mula simula hanggang katapusan, hindi man lang ginalaw ni Fang Yuan ang kahit anong mapagkukunan ni Fang Yang. Sa halip, si Fang Yang ang patuloy na nakikipaglaban at nagbigay presyon sa mga film crew na huwag gamitin si Fang Yuan. Hindi nagsisinungaling si Xiao Han. Noong una, natakot si Fang Yang na magtagumpay ako at maagaw ko ang kanyang spotlight, kaya mula sa unang araw na pumasok ako sa entertainment industry. Sa harap ng pamilya Fang at Bai Ningbing, gumawa siya ng kwento na mayroon akong hindi magandang relasyon sa mga direktor. Buong paniniwala naman si Bai Ningbing sa kanyang sinabi. Pagkatapos, hindi lang siya sinuportahan ni Bai Ningbing, kundi pinagbawalan din ang mga kumpanya sa industriya na kunin ako. Sa galit ko, tumakbo ako bilang ekstra sa loob ng 1 taon. Sa wakas, nakilala ko ang studio ni Xuzian na pumayag na kunin ako. Ngunit sa tuwing makukuhaan ako ni Xuzian ng magandang papel, lalabas si Fang Yang para agawin ito. Kapag nakuha niya ito, magyayabang siya sa harap ko at sasabihin na hindi ako bagay sa entertainment industry. Ngunit kung hindi niya makuha, babayaran niya ang mga marketing account para magpakaawa at siraan ako na ginamit ko ang hindi magandang relasyon para agawin ang kanyang mga papel. Ang mga black fan ni Fang Yang ay nabanggit na ito noong sila ay nag-aakusa sa kanya ng plagiarism. Ngunit ang mga black fan ay walang ebidensya at si Fang Yang ay ganap na kakaibang klase ng artista kumpara sa akin. Bakit pa niya inaagaw ang mga papel ng iba? Kung si Fang Yang ang naaapi, bakit hindi siya lumalabas para magpaliwanag? Ang pagdududa ng mga fan ni Fang Yang ay agad na nag-activate sa aming mga black fan. Si Tang Xingsuebing ay nag-post ng lahat ng screenshot ng kanyang away sa akin. Gamit ang tonong pambabash sa akin, sinabi niya, alam ko ito, dahil si Fang Yang ay walang bibig. Parang gusto ni Tang Xingsuebing patunayan na wala akong bibig. Pinalaki niya ang screenshot ng usapan tungkol sa allergy ko sa mangga, kung saan hindi ako nagpaliwanag sa insidente ng birthday cake. Noong una, kasama ako ng mga black fan na tawaging Ninja Turtle. Kahit nasasaktan, hindi ako nagtatanggol. Ngunit dahan-dahan, nang may nagsabing, hindi ba dapat sisihin ang pamilya Fang sa pagiging paborito? Hindi man lang nila alam na patay na ang pangalawang anak, nagsimulang magbago ang direksyon ng opinyon ng publiko. Ang mga nakikiusyoso ay nagpakita ng pagkalito. Sinasabi nila, paanong ang isang mayamang pamilya ay magkakaroon ng paboritismo? Karamihan sa mga nakakaalam sa online ay pinatahimik ng pera ni Fang Yang, kahit na pinag-uutos ng buong internet na magsabi ng totoo. Sa oras na yon, nagkunwari silang hindi nakikita at hindi nang ahas gumawa ng anumang tugon. Sa halip, ang mga black fan na pinamumunuan ni Tang Xingsuebing. Biglang nagpakita ng ugaling tanging kami lang ang may karapatang mangbash sa kanya. Nag-post sila ng mga topic tungkol sa aking karanasan. Si Fang Yuan ay hindi lumaki sa pamilya Fang. Siya ay isang kaawa-awang biktima na nakidnap sa bundok sa loob ng 12 taon. Ang aking pinsan ay isang tagapangasiwa ng mayayaman. Sinabi niya noong unang taon na bumalik si Fang Yuan sa pamilya Fang. Ang mga binata sa mayamang komunidad ay inakala siyang probinsyano. Sinadya nila siyang yurakan. Hindi lang pinainom siya ng mouthwash na akala niya ay tsa. Pinagbihis nila siya ng mumurahing damit para dumalo sa mataas na piging. Noong napahiya siya, binuhusan nila siya ng red wine. Ang pamilya Fang ay talagang naiinis sa kanya dahil palagi siyang nagpapahiya. Kaya naman mas gusto nila si Fang Yang na parang prinsipe. Lagi nilang pinapababa si Fang Yuan. Hindi ko maintindihan ang pamilya Fang. Kung ayaw nila sa anak na lumaki sa bundok, bakit pa nila siya ibinalik? Hindi ba mas mabuting hayaan siyang mamuhay ng tahimik sa dati niyang kapaligiran? Sa totoo lang, itong tanong na ito ay tinanong ko na rin sa pamilya Fang noong nag-aaway kami. Ngunit sa bawat pagkakataon, umiiwas sila at hindi sumasagot ng diretsyo. Saka ako sinampal para ipaalala sa akin ang aking katayuan sa buhay at sa dami ng pagkakataon na ako ay sinampal ay hindi ko na inalam ang dahilan. Tahimik kong sinasabi sa sarili ko na kailangan kong lumikha ng sarili kong buhay at sa sarili kong kakayahan ay mailabas si Lola mula sa mental hospital. Ngunit noong magkaroon na ako ng lugar sa industriya ng showbiz, ay unang kumatok sa akin ang cancer at nang maalala ko ang mga ito. Hindi ko pa rin mapigilan ang sakit sa aking dibdib. Pumasok si Fang Yang at Xuzian na may mamula-mulang mga mata. Nang makita niya ang aking tingin sa chismis ng mga itim na tagahanga, ay tumigil siya ng 1 segundo at biglang nagsalita muli.
May komplikadong tono sa kanyang boses na nagsabing hindi mo ba naisip na ang tangtsing swebing na ito ay talagang tumutulong, sabi ni Xuzian na natuklasan niya ang tangtsing swebing. Kahit na palagi siyang nakasuot ng sombrero ng itim na tagahanga, ay hindi niya pinahintulutang lumala ang aking reputasyon at dahil ginawa niya ang pagputol na ito. Sa halip ay napabuti ang aking pagkatao sa publiko. Ang mga kasinungalingan na ginawa ng Fang Yang sa pamamagitan ng mga marketing account ay nalinis na ngayon dahil sa pagsisiwalat ng itim na tagahanga. Nagdaos ako ng press conference upang hilingin sa mga tagahanga na pumanig at ipaliwanag ng paulit-ulit, ngunit hindi naniwala ang mga netizen. Ngayon ang itim na tagahanga ay nagsasabi ng totoo habang nagmumura. At ang mga chismis ay nawala ng mag-isa, sabi ni Xuzian at mumiti ng mapait. Kung naiintindihan ka ni Bai Ningbing at ng iba tulad ng iyong mga itim na tagahanga at handang ipagtanggol ka, baka mabuhay ka pa. Nakakalungkot isipin ang aking kadugo, ang aking asawa ay hindi gaanong nakakaintindi sa akin kaysa sa mga itim na tagahanga na hindi ko pa nakikilala. Tingnan mo, nagpo-post na naman si Tangtsing Swebing ng tungkol sayo. Kakaiba kapag binabasa ko ang kanyang mga salita, para bang siya ay nakasama ko sa loob ng maraming taon. Nakita ni Xuzian ang trending topic, hinawakan niya ang kanyang baba at may mahiwagang pagsusuri. At habang tinitingnan ko ang larawan na yon, bigla kong gustong buksan ang kanyang direktang mensahe at tanungin siya kung sino talaga siya. Ngunit bago ko pa magawa iyon, nagsimulang manginig ang aking telepono ng malakas lumalabas. Ang chat ng pamilya Fang na ginawa para murahin ako ay may bagong mensahe. Nanay Fang Yuan, mag-post ka agad ng pahayag na sinabi mong binayaran mo si Xiao Han. Hindi ka kailanman sinaktan ni Fang Yang. May drama na ipapalabas si Fang Yang, hindi siya pwedeng magkaroon ng anumang kontrobersya, sabi mo. Bakit hindi ka maging mabuti at mag-isip para sa karera ng iyong kapatid? Bakit hindi pwede magkaroon ng kontrobersya si Fang Yang? Dapat bang ako ang magkaroon nito? Malamig kong iling ang aking ulo at nagsimulang mag-type ng mensahe. Ngunit hindi pa ako nakakapag-post ng ang galit ng aking ama ay pumuno sa buong screen ng telepono. Si Fang Yang ay iyong kuya. Siya ay mahina mula pagkabata at hindi kayang tumanggap ng stress. Ikaw na nakababatang kapatid, bakit hindi mo siya pagbigyan? Kahit na binigyan ka ni Fang Yang ng gamot noong Mayo, hindi ka naman nasaktan at walang nangyari sa pagitan mo at ng assistant director, di ba? Kahit na hindi kinuha ni Fang Yang ang mga resources na yon, ibang tao naman ang kukuha, wala kang anuman. Hindi mo talaga kayang ingatan. Dapat kang magpasalamat sa iyong kuya sa pagkuha ng iyong resources para hindi ka maabuso ng mga estranghero. Kung magagalit ka pa sa iyong kuya, dahil dito mabibigo ako sa iyo, lagi nilang pinapanigan si Fang Yang. At ako rin ay nabigo na, ang aking katawan ay nanginginig ng hindi ko mapigilan. Fang Yuan, huwag kang umiyak. Nang makita ni Xuzian ang aking reaksyon ay agad niya akong pinatahimik at ginamit ang aking telepono upang magpadala ng voice message. Tigilan niyo na si Fang Yuan, nasa ospital siya, malapit na siyang mamatay. Tumahimik ang grupo ng halos 16 na segundo, ngunit mabilis na lumabas ang boses ng aking kapatid. Xuzian, akala mo ba kapag sinabi mong nasa ospital siya maniniwala kami sa kasinungalingan nyo? Sa susunod na dayain nyo kami. Dapat nasa morgue kayo. Kung hindi namin makikita ang bangkay ni Fang Yuan, hindi kami maniniwala sa sasabihin nyo. At si Xuzian na alam na ang pagtrato ng pamilya Fang sa akin ay nanginginig din ang mga daliri dahil sa galit sa sinabi ng aking kapatid. Galit niya silang tinanong kung bakit hindi nila ako gusto. Bakit pa nila ako hinanap at pabalikin ang pamilya Fang na laging umiiwas sa isyong ito? Ngayon ay walang pag-aalinlangan na pinasagot ako ng aking kapatid. Dahil ba sinabi ng doktor na kung hindi aalagaan ng mabuti ang aking kuya ay may 1 sa 10,000 posibilidad na magkaroon siya ng leukemia kahit ang kasal ay isinakripisyo? Sabi mo ba na si Fang Yuan ang laging may utang sa atin, siya na may masamang kapalaran ay walang karapatang makipag-agawan ng pagmamahal ng aking kuya? Sa sandaling iyon ko nalaman na ang dahilan kung bakit nila ako pabalikin ay walang kinalaman sa pagmamahal kundi para sa 1 sa 10,000 posibilidad. Para lamang sa pagkakataon na mabuhay si Fang Yuan. Kapag nagkasakit si Fang Yang, naiintindihan ko na pinapaboran nila si Fang Yang. Ngunit paano naging karapat-dapat si Bai Ningbing na magreklamo sa kasal? Ningning, may mas magandang buhay akong mapipili. Si Bai Ningbing ang gumahasa sa akin noong gabing iyon at sinira ang aking kinabukasan kung may magrereklamo. Ako dapat ang magreklamo. Isang galit na may halong sakit ang umakyat sa aking dibdib at dahil sa matinding sakit ay nagsuka ako ng dugo. At unti-unting nawalan ng malay. Nang magising ako kinabukasan, narinig ko ang doktor na kausap si Xuzian. May pagsisisi sa tono ng Dr. Ginoong Xu, kaya pa naming panatilihin si Ginoong Fang sa loob ng 48 oras. Agad na namula ang mga mata ni Xuzian, hinawakan niya ang balikat ng doktor. Hindi ba sinabi mo na may 5 araw pa? Bumuntong hininga ang doktor. Kung hindi nawalan ng malay si Ginoong Fang kagabi, baka kaya pa naming lumaban ng kaunti.
Ngunit ngayon ang kanyang katawan ay wala ng kakayahan sa inirerekomenda ko na kontakin niyo ang kanyang pamilya. Ihanda na ang mga huling bagay matapos sabihin ng doktor ay umalis siya sa silid sa gitna ng dilim. Nakita ko si Xuzian na nakayuko sa sahig nanginginig ang buong katawan hindi makagawa ng malakas na ingay. Alam ko na ayaw niya akong gisingin, ngunit paano ko gagawin sa pagkakataong ito ay kailangan ko na talagang umalis. Pagkatapos ng ilang paghinga, iminulat ko ang aking mga mata at mumiti habang kumakaway kay Xuzian. Ibinigay sa akin ni Zian ang telepono upang makita ko kung ang headline ngayon ay pag-aari pa rin. Sinikap ni Xuzian na pigilan ang kanyang ekspresyon, may luha sa kanyang mga mata habang sumasandal. Anong oras na ba? Nag-aalala ka pa sa mga yan? Umupo ako at sinadyang gamitin ang mabigat na tono ng pagsasalita. Gusto kong tiyakin na sa mga huling araw ng aking buhay, araw-araw kong agawin ang headline ni Fang Yang para mapatunayan na ako ay umiral sa mundong ito. Isang maningning na pag-iral. Walang magawa si Xuzian sa akin, kaya sinabi niyang lumabas kami para magpainit sa araw. Sa kanya lang ako pinakitaan ng telepono, alam niyang mahilig ako sa sikat ng araw, gusto niyang sa mga huling sandali. Maramdaman ko pa ang init. Ang galing, hindi ako naintindihan ng aking mga kadugo. Pero laging naintindihan ako ng kaibigan. Kagabi, kumilos ang pamilya Fang at si Bai Ningbing. Naban ang account ni Xiao Han, lahat ng hindi pabor na komento tungkol kay Fang Yang ay tinanggal sa gabi. Nagduda ang mga netizens kung anong operasyon ito. Si Bai Ningbing ay nagpadala na lang ng legal na sulat para kay Fang Yang, pinatahimik ang lahat ng marketing accounts. Hindi na ba masasabi ng mga netizens ang tungkol kay Fang Yang? Ang kanilang atensyon ay napunta muli sa akin, direktang nagtanong si Tang Xingsuebing. Fang Yuan, mag-asawa kayo ni Bai Ningbing, bakit 3 taon na kayong kasal? Hindi kanya itinaguyod, lalo na't hindi siya gagastos ng ganitong pagsisikap para tulungan kang pabulaanan ang mga chismis at labanan ang mga haters. Hindi ba talaga kanya mahal? Sa kasal na walang pag-ibig, para saan mo siya? Sa totoo lang, noong pumirma ako ng kontrata kay Xuzian, tinanong din niya ako ng tanong na ito. Noong panahong iyon ay puno pa ako ng pag-asa para sa kasal na ito. Kaya noong binanggit ang dahilan ng kasal, masasabi kong may katiyakan dahil noong bata pa ako. Gusto ko nang pakasalan si Bai Ningbing, gusto kong pagsikapang mahalin niya ako, ngunit ngayon. Ang pag-ibig ay nawala sa mahabang panahon ng pinsala. Kapag naalala ko ang dahilan kung bakit ko siya pinakasalan, ang lumalabas sa isip ko ay ang responsibilidad na lamang. Marahil ay ayaw ni Fang Yang na makita ang mga komento ng netizens tungkol kay Bai Ningbing, ang mga haters ay nagtanong sa nilalaman ng aking kasal. Agad itong tinanggal ng system, nang mawala ang trending topic na ito, si Tang Xingsuebing at ang iba pang mga haters. Ay nagpatuloy sa paghiwa-hiwalay ng aking taunang buod, sa pagkakataong ito ay inilabas nila ang 2 bahagi, napakasakit ng chemotherapy. Lola, hindi ko na kaya, pero Lola. Gusto ko talagang mabuhay dahil natatakot ako na pagkaalis ko, walang magsusundo sa'yo mula sa mental hospital. Bibilhan ka ng maliit na bahay na may hardin, sasamahan kita sa pag-ugoy. Noong lumabas ang bahaging ito, maraming haters ang tumahimik, sa loob ng 3 minuto, hindi sila lumabas para magsalita. Hanggang may dumaan na nagtanong, hindi ba namatay na ang matandang babae ng pamilya Fang 20 taon na ang nakalipas? Sino naman ang lola na sinasabi ni Fang Yuan? Ang tungkol sa lola ay hindi ko itinago, basta magtanong ka lang ay malalaman. Kaya mabilis, ang mga haters na nakabawi ay nagsimulang magpaliwanag, ayon sa kwento noong si Fang Yang ay dinukot sa bundok. Ang mga taong iyon ay gusto siyang pumunta para manalangin, ang lola niyang baliw ang naglabas ng lahat ng ari-arian para bilhin siya pabalik. Ipinaglaban siya ng buong lakas, kaya siya lumaki. Si Fang Yang at ang lola ay may magandang relasyon. Ang pera niyang pumasok sa showbiz para mag-acting, karamihan ay ginamit sa paggamot ng mental illness ng lola. Sinuri ko ito ng mabuti. Si Fang Yang noong panahong iyon ay halos masisi dahil sa pera, dahil kailangan niyang mag-ipon para sa ospital ng lola, napilitan at muntik ng maloko. Sabay na nagsasabi at nagpapakita ng ebidensya ang mga haters, ang mga dumadaan na walang simpatsya sa akin noon, ngayon ay sinasabing kaawa-awa ako. Nakita rin ni Xuzian ang kanilang paglabas, may pag-aalala sa mata niyang tinanong ako, alam ba ng pamilya Fang at Bai Ningbing? Namuntik ka ng gawing basura na parang pulubi. Nag-isip ako, dapat alam nila. Noong bumalik ako sa pamilya Fang ay sinabi ko na sa kanila, pero kung naalala ba nila, hindi ko alam. Fang Yuan, kailan ka muntik ng maging pulubi? Biglang umalinggaw ang boses ni Bai Ningbing sa likod ko. Lumingon ako, hindi inaasahang nakita ko siyang malapit na nakadikit kay Fang Yang. May hawak siyang kasulatan ng diborsyo. Ngayong araw pagkagising ko, sinabi ng assistant ang tungkol sa pagpirma kay Bai Ningbing kahapon. Pumirma na si Bai Ningbing pero sinabing siya mismo ang magbibigay sa akin para makita kung paano ko ipagpapatuloy ang pag-arte.
Nag-imbento na naman ng kwento para manlinlang, gusto mong tulungan ka ng mga netizens para magbago ang isip ko. Si Baining Bing ay may dobleng talukap, ang kasamaan at paninisi sa kanyang mga mata, noong dumaan sa akin. Ngunit biglang nakakunot ang noo at nagtanong, nasugatan ang binti. Ayokong magpaliwanag. Pero si Fang Yang ay lumapit at hinawakan ang ibaba, tinitigan akong mabuti, may kislap ng paghamak sa kanyang mga mata. Natutunan mo talagang magpanggap na may sakit, ang galing-galing mo magpanggap, pati ako at si Ningbing ay hindi na makita. Pero Fang Yuan, kailangan pa rin kitang paalalahanan, ang peke ay peke pa rin. Kahit gaano ka pa kagaling magpanggap, darating din ang oras na malalantad ka. Alam kong hindi ka masaya na maganda ang aking mga resources kamakailan. Maging mabait ka, tumigil ka na, umuwi ka muna sa amin. Bukas dadalhin kita sa ilang investors, tiyak natutulungan kitang umangat. Si Fang Yang ay pinakamahusay sa harap ni Bai Ningbing. Sa harap ng pamilya Fang, nagdaraos sila ng pagtatanghal ng kabutihan. Siya ay pagod na sa pag-arte, ako'y napapagod na sa panonood. Ngunit bago ko pa masabi ang aking sasabihin, si Xuzian naman ang nagtulak ng aking wheelchair at mumiti ng malamig kay Bai Ningbing. Ang hawak mo ba ay kasunduan sa diborsyo? Lagdaan mo na at dalhin dito, huwag kang magmukhang hindi mo kayang mawala ang aming Fang Yuan. May sinasabi siyang may ibang kahulugan para lang inisin si Fang Yang. At totoo nga, nang marinig ito ni Fang Yang, tumulo ang kanyang luha. Naging maitim ang mukha ni Bai Ningbing, biglang inihagis sa lupa ang hawak na kasunduan sa diborsyo. Gusto kong abutin ito, ngunit sobrang sakit ng katawan ko, hindi ko kayang yumuko. Malamig na tiningnan ako ni Bai Ningbing, saka bumuntong hininga ng mapanuya, sabi niya. Nagpapakaarte ka ba? Huwag mong isipin na hindi ko alam na mula pagkabata ay mabigat ang trabaho mo, mas malakas ka pa sa atleta. Kung gusto mo talagang mamatay, tumalon ka na lang sa gusali, mas mabilis iyon. Nagpapanggap ka lang na manloloko. Lalo mo lang akong hindi maintindihan. Pagkasabi niya, para bang gusto akong ilantad, inangat ang kamay para hipuin ang aking mukha. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang nurse na nag-aalaga sa akin, hinampas ang kanyang kamay. Nagsalita ng hindi nasisiyahan, ano bang problema mo? Hindi mo ba alam na mahina ang resistensya niya ngayon? Kailangan mong maghugas ng kamay bago siya hipuin. Walang galang na dumi. Si Xuzian ay nagsalita rin ng masama sa kanya. Itinulak ang aking wheelchair patungo sa gusali ng ospital. Sa likod ko, may galit at kaunting pag-aalinlangan sa boses ni Bai Ningbing. Fang Yang, ano bang ibig sabihin ng nurse na yon? Bakit mahina ang resistensya ni Fang Yuan? Bumuntong hininga si Fang Yang, Ningbing, ano ang magagawa natin? Si Fang Yuan ay nakuha na ang loob ng doktor at nurse. Patuloy siyang nagkakagulo, labis akong nag-aalala na hindi niya ito mapapatahimik. Si Bai Ningbing na may pag-aalinlangan. Umiti ng malamig, hindi mapapatahimik. Di mamatay na lang siya, sa totoo lang. Kapag nangyari yon, bilang dating asawa, bigyan ko siya ng malaking basket ng bulaklak. Nanginginig ang aking mga daliri. Ibinaba ko ang aking tingin, naisip ko, hindi niya yon mauunawaan. Dati kapag ganito ako umalis, pagkatapos magalit ni Bai Ningbing, kadalasan ay hindi na ako hahanapin. Pero ngayon ay may kakaiba, bigla niya akong sinundan, hinawakan ng isang kamay ang aking wheelchair. Ang kabilang kamay ay humawak sa aking baba, puno ng inis na tono, Fang Yuan. Bakit hindi ka nagagalit? Hindi mo ba gustong magmakaawa sa akin na huwag kang hiwalayan? Tinanggal ko ang kanyang kamay, tahimik na tumingin sa kanya, President Bai. Nandoon ang boyfriend mo, mag-ingat ka. Kumunot ng husto ang noo ni Bai Ningbing. Nagkaroon ng kakaibang emosyon sa kanyang mukha, ngunit patuloy siyang mayabang na nagsabi, tama ka. Makikisama ako sa taong pinakamamahal ko. Fang Yuan, tandaan mo. Sa simula pa lang, itinuring na kitang kapalit lamang. Hindi kita minahal kailanman. Bigla kong nakitang nakakatawa. Ngunit pinigilan ko ang sarili, sinabi sa pinakakalmadong tono, okay, naiintindihan ko. Pagkasabi ko, hinampas ko ang kamay ni Xuzian. Pinaakyat niya ako. Si Xuzian ay hindi na makapagpigil, tinapakan niya si Bai Ningbing. Malamig na sumigaw, ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Pagbalik sa silid ospital, nagsimula akong dumugo. Sunod-sunod na pumasok ang mga doktor at nurse, puno ng awa at simpatya ang kanilang mga mata. Hindi ko matandaan kung ilang injection ang nakuha ko bago unti-unting bumalik ang lakas. Ngunit naalala ko si Xuzian. Kasama ang assistant, nakatayo sa may pinto, laging lumilingon. Tuwing tatanungin ko sila kung ano ang nangyayari. Lilingon sila, may luha sa kanilang mga mata at mumingiti sa akin, sabi, wala, Fang Yuan. Tara, hanapin natin si Lola. Diba? Matapos maging matatag ang aking kondisyon, biglang sinabi ni Xuzian habang hawak ang aking kamay. Dati, sinabi ng doktor na mahina ang resistensya ko, madaling masugatan at mahawa. Simula noon, hindi na ako pinayagan ni Xuzian na umalis ng ospital. Ngunit ngayon, malamang ay ayaw niyang magkaroon ako ng pagsisisi sa aking buhay. Masaya akong tumango at sinabi, sige, bibilhan ko si Lola ng paborito niyang floral dress. Bibilhan siya ng bulaklak.
Si Xuzian ay sunod sa uso ngayon, basta sinasabi kong mabuti. Tumango siya, kaya mabilis niya akong binilhan ng paboritong floral dress ng aking lola. Tumingin ako sa salamin, maputla ang mukha, kinagat ko ang aking labi. Hinawakan ko ang kamay ng assistant at ni Xuzian. Habang kinakausap ko sila tungkol sa black fan na nagtaguyod sa akin sa trending, sabay akong lumabas. Habang pumupunta si Xuzian para kunin ang sasakyan, ako at ang assistant ay bumili ng bulaklak sa tabing daan. Pinili ko ang paborito ni Lola na daisy. Ngunit pagkatapos magbayad, biglang may isang kamay na sumungaw, bastos na kinuha ang bulaklak sa aking kamay. Diretsong inihagis sa lupa, masamang tono na sumisigaw ng aking pangalan, Fang Yuan. Sa oras na yon, hindi ko alam kung kailan dumating ang aking nakababatang kapatid na si Fang Chen. Mahigpit ang kanyang mga kamao. Kitang-kita ang mga ugat, galit na sinabi, may ganito ka pang gana bumili ng bulaklak. Ang buong pamilya ay halos mamatay dahil sa'yo. Pinulot ko ang bulaklak sa lupa, pinagpag ang alikabok. Nakatingin ng inis kay Fang Chen. Kayo ang nagpapakamatay, ano ang kinalaman ko riyan? Susunggab na sana ni Fang Chen ang kwelyo ko, umatras ako ng isang hakbang para umiwas. Para siyang baliw na sumisigaw. Yung mga pinagkalat mong kagaguhan sa internet, ngayon pinaniwalaan na nila. Yung mga bashers mo, inaalam na ang sakit mo. Gusto mong humingi ng tawad ang buong pamilya namin. Yang stock ng kumpanya ni tatay, naapektuhan din ng mga basher mo. Malaki ang nawala ngayon. Kung gusto mong magdulot ng gulo sa bahay, sige lang. Pero bakit sa internet mo pa ginawa? Kung gusto mong mamatay, sabihin mo sa akin. Kaya kitang tuparin. Tiningnan ko si Fang Chen, umiti na lang nang walang masabi. Hinila ko ang assistant ko at naglakad papunta kay Xuzian. Hindi mo na kailangan akong tuparin. Ako na mismo ang mamamatay. Habang sumasakay ako ng sasakyan, hinila ng tindero ng bulaklak si Fang Chen. Matanda, anong gagawin mo? Bumuntong hininga ang tindero at pinayuhan siya ng may kabutihan, binata. Tigilan mo na si Fang. Wala na siyang 2 araw na ititira. Si Fang Chen na gusto sanang magalit. Biglang natigilan at nagtanong ng walang emosyon, anong ibig mong sabihin? Inilabas ng tindero ang kanyang cellphone at binuksan ang malaking group chat ng ospital. Ngayong araw, pinagbili ng direktor ang mga tindero ng bulaklak na malapit sa ospital na maghanda ng mga puting bulaklak para sa mga malapit ng mamatay. Nandoon ang pangalan ko at ang inaasahang oras ng kamatayan. Si Fang Yuan, talaga siyang mamamatay. Matapos sabihin ni Fang Chen, nanginginig niyang kinuha ang cellphone. Nagdial siya ng kabado kay Bai Ningbing. At Ningbing, si Fang Yuan. Talaga siyang mamamatay. Mamamatay na talaga siya. Natahimik si Bai Ningbing ng 2 segundo. Saka siya sumagot, Fang Chen, na-stress ka ba? Hindi. Nakita ko ng malinaw. Nasa listahan ang pangalan ng pangalawang kapatid ko. Si Fang Yuan. Malapit na siyang mamatay. Habang sinasabi ito ni Fang Chen, hindi niya napigilan ang pagpahid ng kanyang mga mata. Kapag namatay siya, sino na ang aawayin ko? Sa kabilang linya ng telepono, si Fang Yang. Biglang inagaw ang cellphone ni Bai Ningbing at sinabi, Fang Chen. Hindi mo ba alam na madiskarte si Fang Yuan at mahilig magsinungaling? Kung sa tingin mo talaga mamamatay siya. Sumali ka sa mga basher niya sa internet at dumalo sa kanyang living activity. Kung mamatay siya, maghagis ka ng isang dakot ng lupa bilang alay natin. Kung buhay siya, sakalin mo na lang siya. Para hindi na tayo laging niloloko ng peste na ito. Nagulat si Bai Ningbing sa sinabi ni Fang Yang at natakot din si Fang Chen. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, saka lang nagsalita si Fang Chen nang walang emosyon, tumawa si Fang Yang. Tandaan mong i-video at panoorin namin. Sa daan ng sasakyan papunta sa mental hospital, walang tigil ang tawag sa telepono ni Xuzian. May mga taga-production team ng reality show, may mga direktor ng pelikula at may mga brand. Lahat sila gustong makipag-usap kay Xuzian tungkol sa collaboration na may kinalaman sa akin. Alam ko na ang mga basher ko. Ay sunod-sunod akong pinatrending. Sa tingin ng mga taong ito, sapat na ang init ng pangalan ko, sikat na ako. Kaya mo lang ako hinanap mayon. Ganyan talaga sa showbiz, kapag sikat ka na, puro mabubuti ang nasa paligid mo. Ibinaba ni Xuzian ang tawag, tumingin sa akin sa rearview mirror. Fang Yuan, gusto mo bang sabihin ko sa kanila ng maaga na maghahanda ka para sa pagbabalik? Tiningnan ko ang mga black fan ko sa phone. Mga trending topics na ginawa nila. Umiling ako. Zian. Gusto kong makita si Tang Xin-Subing. Noong unang beses akong pinaalalahanan ni Xuzian, hindi pa masyadong halata ang ginagawa ni Tang Xin-Subing. Kaya hindi ako sigurado kung tinutulungan niya ako. Hanggang sa lumabas ang ikatlong clip. Kasama ang kanyang mga kaibigang black fan, isa-isa niyang inilatag ang ebidensya para sa akin at inipagtanggol ako sa pamamagitan ng panunuya. Kahit gaano pa ako kabagal, naunawaan ko na ang kanyang paninindigan. Pero may pagtataka lang ako. Sino ba talaga ang totoong pagkatao ni Tang Xin-Subing? Bakit pati ang mga detalye ng buhay ko sa bundok ay kaya niyang sabihin ng malinaw at kaya pa niyang ituro ng eksakto?
Nang makita ko sa labas ng psychiatric hospital ang ilang kabataang may hawak na maliliit na bandila, saka ko lang naunawaan. Kung ano ang ibig sabihin ni Xu Zian sa dadaan lang. Zian, lahat sila ay mga black fan ko. Medyo nagulat ako. Tiningnan muna ni Xu Zian ang phone, tumango. Saka sinabi, matapos maging headline ang ikatlong clip, sinabi nila na gusto nilang pumunta para dumalaw kay Lola para sayo. Medyo komplikado ang aking damdamin. Kapag napagtanto ng mga black fan ko na mali ang pagkakaintindi nila sa akin, agad silang nagbabawi. Pero si Bai Ningbing at ang pamilya Fang, kahit idikit mo na ang ebidensya sa kanilang mga mukha, maaari pa rin nilang magkunwaring walang nakikita, at patuloy na masama ang pakikitungo sa akin. Alam ko ito dahil sanay na sila sa loob ng ilang dekada sa ganitong malalim na pagiging makasarili. Para sa kanila, ang pag-ibig ay dapat nakabatay sa paboritismo na may pagtimbang ng pakinabang at kawalan. Kaya kahit sa huli ay lubos nang napatunayan na may sakit ako, hindi pa rin sila nagbabago. Baliwala ang presensya ko na hindi naman kailangan para sa kanila. Pagbaba ng kotse, bahagyang tumango si Xu Zian sa black fan. Ang ilang tao sa harapan ay naglabas ng kanilang telepono at nag-livestream sa amin. Kung dati, mag-aatubili ako at hindi tatanggapin ang kanilang livestream. Ngunit nang malapit na ang katapusan ng aking buhay, bigla kong nais na maging mas matapang, ayaw kong mamatay ng tahimik. 2 buwan matapos lumala ang sakit. Hindi ako pumunta sa mental hospital para bisitahin si Lola. Madalas akong nakaupo sa rooftop ng ospital, nagpapanggap na nagpe-film. Nag-video call ako sa kanya. Kapag gising si Lola, laging nagrereklamo na hindi ko inaalagaan ang sarili ko. At iniisip ko, bakit hindi maging mapagbigay ang langit, hayaan akong makasama pa si Lola ng 2 taon. Fang Yuan, halika, dito ka umupo. Si Lola sa mental hospital ay kumakaway sa akin. Hindi siya nakasuot ng hospital gown ngayon. Nakaputing blusa at pantalon, may salamin sa pagbabasa. Ang kanyang kilos ay napaka-elegante. Noong dinala ako ni Lola sa bahay, sinabi niya sa akin. Siya rin ay na-traffic papunta sa Nayon. Noong araw, si Lola ay isang mahuhusay na babaeng master's graduate, may magandang kinabukasan. Ibinigay ng human trafficker sa kanya ang gamot na nagpabaliw at binulag ang isa niyang mata bago siya ibenta sa bundok. Sa Nayon, sumama siya sa 3 lalaki. Matapos magdusa, nanganak siya ng 3 anak para sa bawat isa. Mamaya, tila ang mga lalaking iyon ay gumawa ng maraming kasamaan na nagpagalit sa langit, lahat sila ay namatay noong araw na iyon. Tungkol naman sa 3 anak na lalaki ni Lola, bago ako maibenta sa Nayon, sila ay tinangay ng baha. Ang sakit ng pagkawala ng anak ay nagpalala sa kalagayan ni Lola. Sinasabing matagal na panahon ang mga taga Nayon ay nag-uusap kung dapat bang dalhin si Lola sa mental hospital. Noong ako ay naibenta sa Nayon, biglang naging malinaw si Lola. Kinuha niya ang karamihan sa natitirang pera ng 3 pamilya. At ginamit ang kutsilyo sa liig ng kapitan ng Nayon para kumbinsihin ang trafficker na ibenta ako sa kanya. Hindi naman ayaw ng mga taga Nayon na pumunta ako sa bahay niya. Pero kapag nagwawala si Lola, sobrang nakakatakot, kaya hindi nila ginagalaw ang babaeng baliw. Sa 12 taon ko sa Nayon, masasabing buong buhay ni Lola ang ginugol para protektahan ako. Nang kalaunan, kinuha ako ng pamilya Fang pabalik sa lungsod. Natatakot si Lola na mag-alala sila, kaya pinilit niyang pumunta sa lungsod para samahan ako. Kahit dinala ng pamilya Fang si Lola. Ngunit sa pang-udyok ni Fang Yang, 1 buwan lang na tumira si Lola sa akin, pagkatapos ay dinala sa mental hospital. Noong una, kapag binibisita ko si Lola, umiiyak ako at sinasabi, Lola, umalis tayo dito. Bumili tayo ng bahay na may hardin, mamuhay ng sarili nating buhay, okay? Ngunit hinawakan ni Lola ang kamay ko at marahang umiling. Fang Yuan, minsan hindi ako gising si Lola. Ito ay magiging pabigat sa'yo. Samantalahin ang magandang kalagayan ng pamilya Fang, mag-aral kang mabuti. Kapag nagtagumpay ka na, gumaling na rin ang sakit ko, at magsasama tayong mabuhay. Iyon ang matalino. Sinunod ko ang payo ni Lola at nagsumikap ako. Ngunit hindi kailanman tinanggap ng pamilya Fang ang pagsisikap ko. Kahit si Bai Ningning, kasama ng pamilya Fang, madalas na basta-basta na lang. Sinisira ang lahat ng pagsisikap ko. Fang Yuan, tumingin ka sa kamera. Biglang itinuro ang kamera ng telepono sa tapat at seryosong ipinakilala. Ako ang 260,000 followers na Tang Xingxuebing. Natulala ako. Lola, ikaw si Tang Xingxuebing. Tumango si Lola. Inilabas muna niya ang discharge certificate mula sa mental hospital. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga doktor at nurse na magpatunay. 1 taon na ang nakalipas, ako ay ganap ng gumaling. Hinawakan ni Lola ang kamay ko, namumula ang kanyang mga mata. Ngunit alam ko kung agad akong lumabas, magagalit ang pamilya Fang at makakasagabal sa iyong pag-unlad. Kaya dito na lang ako nanirahan, tumutulong sa mga gawaing bahay, at hiniling na turuan ako kung paano mag-internet, makipag-chat, at sumunod sa mga celebrity. Gawin ang mga bagay na makatutulong sa iyo.
Kahit na master's graduate si Lola noon, sa loob ng isang taon ay kailangan niyang matuto. Na mag-surf at magpalaki ng followers tulad ng mga kabataan, napakahirap. Kaya kahit hindi niya sinasabi, nahuhulaan ko kung gaano siya nagpakahirap para sa akin. Si Fang Yang na batang iyon ay laging nang-aapi sa'yo, at si Bai Ningning ay paborito. Hindi tapat sa'yo. Hinawakan ni Lola ang kamay ko, nanginginig ang kanyang mga daliri. Gusto ko silang parusahan, ngunit dahil maraming taon akong na-traffic, wala na akong ugnayan sa labas. Hindi ko kayang labanan ang mga mayayamang binata at dalagang ito. Kaya naisip ko, gagawa ako ng fan tulad ninyong mga kabataan. Araw-araw na ipagtanggol ka sa internet, tulungan kang linawin ang katotohanan. Ito ay dapat na posible. Sinabi ni Lola na noong una, humingi siya ng tulong sa mga nurse ng mental hospital para gumawa ng fan account. Sa internet, nilinaw niya ang mga bagay para sa akin. Pagkatapos ng isang buwan, natuklasan niya na masyadong malakas ang impluensya ni na Fang Yang at Bai Ningning. Kahit maliit lang na hakbang nila, ang sinasabi niya at ng ibang fans ay nagiging katatawanan. Hindi lang siya nakatulong na linawin ang mga bagay, kundi nagdagdag pa ng mga bagong negatibong impormasyon para sa akin. Noong nalulungkot ako, nakilala ko ang ilang mga bata. Sinabi nila na ang opisyal na panayam ay hindi paniniwalaan ng lahat, ngunit ang pag-leak ng Black Fan, karamihan sa buong internet ay hindi alam ng maaga. Si Lola ay tumingin sa kamera, sinasabi niya sa akin na hindi niya talaga ako gustong pagalitan. Ang ilang mga salita ay inedit ng mga nurse bago ipinadala kalaunan. Nang makita niyang ginamit ang pagkatao ng Black Fan upang ipaliwanag ang ilang bagay para sa akin, naniwala nga ang lahat. Sinimulan niyang gamitin ang perang ibinigay ko sa kanya upang mag-invest sa pagpapalaganap at pagbili ng dami sa kanyang sariling paraan. Patuloy siyang nagpapanggap na Black Fan para bantayan ako. Nalaman lang namin kalaunan na gusto ni Lola na tulungan ka, kaya sumama kami sa kanya. Ang mga Black Fan na kasama naming tumingin kay Lola ay nagpaliwanag din ba? Hindi kami noong una ay tumanggap ng pera mula kay Fang Yang. Pero nang makilala namin si Lola at narinig ang iyong mga kwento, napagtanto namin na hindi ka talaga ang uri ng tao na sinasabi ni Fang Yang. Kaya sinuportahan kita bilang isang Black Fan. Ang paggawa ng mga clip ay resulta ng aming pag-uusap ni Lola. Alam naming kaunti na lang ang oras mo, ayaw naming mali ka pa ring intindihin kapag umalis ka. Sa wakas na intindihan ko kung bakit ang Black Fan ay nakapag-screenshot ng aking year-end summary sa unang pagkakataon. Dahil si Lola ay laging may hawak na cellphone, binabantayan ang aking mga update. Pero paano? Kaunti na lang ang natitira kong oras. Hindi ko na kayang samahan si Lola. Ayokong umiyak. Pero nang malaman ko ang ginawa ni Lola para sa akin, hindi ko napigilan, bigla akong nagalit ng kaunti. Ang kalupitan ng langit, bakit hindi siya makapagbigay sa akin ng mas maraming oras? Nakita ni Lola ang aking nararamdaman. Pero hindi niya ako pinilit na sabihin ito. Sa pagkakataong ito, kasama ang mga Black Fan, sinamahan niya akong harapin ang kamera. Sina Bai Ningbing at ang pamilya Fang ay dapat linawin. Noong sinabi ito ni Lola, natigilan ako. Hindi ko talaga gustong ipaliwanag ang tungkol sa kanila, hindi dahil gusto ko ang tao, kundi dahil sa tingin ko ay nakalimutan ko na. Wala nang saysay na mag-aksaya ng oras para sa kanila. Pero sinabi ni Lola, sa buhay, dapat mong malaman kung ano ang nawala sa'yo. Si Bai Ningbing ay, gayon din ang pamilya Fang. Ayokong biguin si Lola, kaya tumango ako sa kamera. Si Lola, parang isang profesional na broadcaster, tinanong ako, Fang Yuan, noong gabing nagkaroon ng relasyon si Bai Ningbing sa'yo. Ikaw ba ang naghanda ng inumin? Umiling ako. Si Fang Yang iyon. Gusto niya akong lagyan ng droga at ipadala sa kwarto ng iba. Si Bai Ningbing ay palaging naniniwala na siya ay nagloko sa akin dahil sa lasing dahil sa inumin na may droga na ininom niya. Kaya pagkatapos ng kasal, lagi niya akong sinisisi. Dati hindi ako nagpaliwanag dahil alam kong hindi ako paniniwalaan ni Bai Ningbing. Pero ngayon wala akong pakialam kung maniniwala siya o hindi, gusto ko lang sabihin ang katotohanan. Nasiyahan si Lola. Sumunod, tinanong niya ako, noong ipinagbili ka noong 7 taong gulang ka, talagang si Fang Yang ang gustong magbenta kay Fang Chen. Ngunit nakataka si Fang Chen, kaya wala siyang magawa kundi isipa ka palabas, tama ba? Tumango ako. Si Fang Yang ay galit na mayroon akong Ultraman, at galit din na bawiin ni Fang Chen ang pamana ng pamilya. Kaya gusto niya munang ibenta si Fang Chen. Maganda ang aking memorya, hindi ako makapaniwala dito. Sumigaw siya sa akin, ngunit isang tanong lang ang itinanong ni Lola, noong ikaw ay 5 taong gulang, si Fang Yang ay 7. Hindi pa kayo nakapag-aral ng elementarya, paano kayo nakipag-ugnayan sa human trafficker? Natigilan si Fang Chen. Biglang nawala ang kanyang kayabangan. Si Fang Yang ay 10 taong gulang na noon, at hindi lang isang beses nakipagtulungan sa human trafficker. Kung hindi ka naniniwala, dalhin mo ang kanyang larawan noong 10 taong gulang siya sa Jinqiao Prison at hanapin ang human trafficker na si Zhang Chunmei. Isinulat ni Lola ang address at ipinasok kay Fang Chen.
Sasabihin niya sa iyo kung gaano sila kakilala ni Fang Yang noon. Namutla si Fang Chen, hindi na nagsabi ng kahit ano at tumakbo diretsyo. Alam kong naalala niya ang eksena 3 taon na ang nakalipas. Hindi pa nahuli si Zhang Chanmei. Nagpanggap siya bilang janitress na pumasok sa bahay ng Fang para mang-blackmail kay Fang Yang at tinulungan ni Fang Chen si Fang Yang. Siya ang personal na nagpadala kay Zhang Chanmei sa bilangguan. Noong sinabi ni Fang Yang na hindi kilala si Zhang Chanmei, tinanong pa ako ni Fang Chen na parang tsismosa. Sa tingin mo ba nagsisinungaling si Fang Yang? Gusto kong magpaliwanag, ngunit natigilan ako sa kakaibang ekspresyon ni Fang Yang. Matalino si Fang Chen. Sa puntong ito na pinahiwatig ni Lola, hindi na niya kailangang hanapin si Zhang Chanmei. Naunawaan na niya ang katotohanan. Mabilis na naging trending ang aming livestream. Biro sa akin ni Xuzian. Ngayon natupad na ang iyong hiling, maaari mong talunin si Fang Yang ng husto. Pero ayaw ko nang tingnan ang mga komento. Dahil nararamdaman kong kaunti na lang ang natitira kong oras. Gusto kong sumama kay Lola upang manood ng paglubog ng araw sa isang mainit na lugar. Pero hindi pa kami umaalis sa mental hospital. Dumating si Bai Ningbing. Bigla niya akong hinawakan ng mahigpit sa kanyang mga bisig, umiiyak na nagtanong. Bakit hindi mo sinabi sa akin na totoo kang may sakit? Bakit mo itinago sa akin? Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Malamig na tanong ko, hindi ba ako nagsabi? Mula noong unang diagnosis ng cancer hanggang ngayon, hindi ko itinago sa kanila lahat. Siya at ang pamilya Fang ay naniwala kay Fang Yang, sinabing nagsisinungaling ako at nagmamakaawa. Sinampal ni Lola si Bai Ningbing, itinuro ang kanyang ilong at sinabi, noong una, sinabi mong pananagutan mo siya. Ngunit may pamilya siya. Ginawa mo ba? Ngayon naaalala mo ang kabutihan ni Fang Yang. Pero may pamilya siya. Pero nagawa mo ba yon? Ngayon mo lang naaalala ang kabutihan ni Fang Yang. Nagsisisi ka na dumating para umamin. Huli na, ibinigay niya sa iyo ang kasunduan sa diborsyo. Pumirma ka rin. Simula ngayon, wala na kayong relasyon. Ang mayabang na si Bai Ningbing sa pagkakataong ito, hindi alam kung bakit. Biglang yumuko, umiyak at nakiusap kay Lola na hayaan akong samahan siya. Alam ko na sa kanyang huling sandali, gusto niya akong nasa tabi niya, Lola. Hindi ko talaga kayang panoorin siyang mawala ng tahimik sa buhay ko. Sinabi ni Lola na narinig niya ito. Pareho rin ang naramdaman ko. Ang pagmamahal ni Bai Ningbing ay siya lang ang naantig. Hindi ko kailangan. At hindi ko na rin gusto. Bai Ningbing, ang itsura mo ngayon ay nakakasuka sa akin. Ang parehong salita ay ibinalik ko sa kanya. Pagkatapos kong magsalita, hinawakan ko ang braso ni Lola at umalis. Ngunit nang makarating kami sa elevator, narinig ko ang boses ni Bai Ningbing sa likod. Fang Yuan, hayaan mo akong samahan ka sa huling pagkakataon. Okay, kung hindi ako magkakaroon ng kapayapaan ng loob. Lumingon ako. Tumingin sa babaeng puno ng pagod. Umiling ako. Bai Ningbing, gusto mong makatulog ng payapa sa hating gabi. Hindi kita papayagan dahil katulad ka ng pamilya Fang. Walang karapat-dapat. Nagtakda si Lola ng destinasyon. Si Xuzian at ang iba pang mga black fan. Tumingin sa labas ng langit para bang bumalik sa mga araw sa nayon. Si Lola ay may hawak na panulat na ugat ng puno, personal na nagturo sa akin, pinaniwala ako na may pag-asa ang hinaharap. Lola, naaalala mo ba ang paggawa ng mga acacia flower cake dati? Biglang may lumitaw na isang bungkos ng mga bulaklak ng acacia sa aking harapan. Napakalapit na parang kaya kong abutin. Noong panahong iyon, una akong umakyat sa puno, ngunit hindi na ako makababa. Si Lola ay nakatayo sa ibaba, nakabuka ang mga kamay. Sinabi ni Lola, Yuan, huwag matakot. Hanggat buhay si Lola, tiyak na mahuhuli kita. Poprotektahan kita. Nagawa iyon ni Lola. Ngunit hindi na makakaakyat si Yuan ng acacia tree. Habang nagsasalita ako, inabot ko ang acacia tree sa harapan, ngunit biglang nawala ng tapak ang aking paa. Hindi na makatayo muli. Nanginginig ang kamay ni Lola, ngunit matatag niya akong hinawakan. Medyo nanginginig ang boses, Yuan, huwag ka munang tumawid sa tulay ng paglimot. Maghintay ka doon para kay Lola. Masyadong mahirap mag-isa. Susunod si Lola at poprotektahan ka. Saka ka lang magiging ligtas, Yuan. Ang paglubog ng araw ay dumaan sa bintana. Bumagsak sa palad. Ang luha sa palad ay naging gintong perlas. Sumabay sa hangin patungo sa dagat. Tapos ang pangunahing kwento. Dagdag na kwento, Bai Ningbing. Pagkatapos umalis sa mental hospital, umupo si Bai Ningbing sa tabi ng kalsada, nakatulala ng matagal. Sa totoo lang, alam niya ang kanyang puso. Alam niya ang pagmamahal niya kay Fang Yuan, ngunit hindi niya mapakawalan si Fang Yuan. Ang puting liwanag ng buwan mula noong kabataan. At sinabi ni Fang Yuan na si Fang Yuan ay laging palihim sa kanya. Na sumasali sa casting coach kasama ang direktor. Dahil sa kanyang pansariling interes, inisip niyang marumi si Fang Yuan. Kaya sa bawat pagkikita kay Fang Yuan, ginagamit niya ang pinakamasamang ugali. Tumawag si Fang Yang at sinabi, totoong may sakit si Fang Yuan. Natakot na siya. May boses sa kanyang isip na nagsasabi sa kanya. Hindi dapat mawala si Fang Yuan.
Ngunit ang mga salita ni Fang Yuan ay nagpabago sa kanya. Mas gusto niyang maniwala na nagsisinungaling si Fang Yuan, kaysa tanggapin na mamamatay siya ng ganito. Kaya pinayagan niya si Fang Yang na siraan si Fang Yuan. Ngunit nang sabihin ni Fang Yuan, nang mamatay si Fang Yuan, nagulat siya. Ang puting kabayo na gusto niya. Paano naging ganito kawalang awa? Sa una, may pagduda na siya kay Fang Yuan. Nang ang live broadcast sa mental hospital ay napush sa kanya lang naintindihan na mula pa sa simula. Niloko na siya ni Fang Yuan. Hindi niya pinagsisihan ang pagmamahal kay Fang Yuan, ngunit hindi niya matanggap na si Fang Yuan ay itinuring siyang tanga. Ayaw pa niyang tawagin siyang walang puso at walang damdaming babae. Kaya sa unang pagkakataon, sumugod siya sa mental hospital, gustong samahan si Fang Yuan sa huling sandali. Ngunit hindi inaasahan na si Fang Yuan ay napakatigas. Nagreklamo pa siya kay Fang Yuan, ang ating kasal ay dapat sana mas maayos. Ikaw ang laging may itinatago sa akin. Habang nagreklamo si Bai Ningbing sa sarili, biglang may isang puwersa mula sa likod. Hindi siya nakatayo at napahiga siya patungo sa kalsada. At sa sandaling iyon, may isang mabilis na truck na dumating. May aksidente, may namatay. Ang buhay ni Bai Ningbing ay natigil sa kanyang 33 taong gulang na hindi kailanman nakilala ang kanyang pagkakamali. Dagdag na kwento, Pamilya Fang. Pag-uwi ni Fang Yuan, hinawakan niya ang buhok ni Fang Yang at sinuntok. Napanood ni Fang Yang ang live broadcast. Dahil sa konsensya, humingi siya ng tawad. Ngunit naisip ni Fang Yuan kung siya ang naibenta sa malalim na bundok noon. Ang buhay niya ay tulad ni Fang Yang, walang pagkakataong bumangon, mas malala pa kay Fang Yang. Hindi niya mapatawad si Fang Yang. Aray, Fang Yang, huwag mo nang saktan ang kuya mo, sabi ng ama ni Fang Yuan na ipinagtatanggol ang panganay, ngunit sinabi naman ni Fang Chen. Sino ba ang aasahan mo sa pagtanda mo, ako ba o si Fang Yuan? Kung paano ka pipili, ikaw na ang bahala. Tiniis ni Fang Yuan ang matinding sakit, puno ng pag-asa na tiningnan ang kanyang ama, ngunit para sa kanilang mag-asawang Fang. Parang si Fang Yuan na kanilang binitawan din si Fang Yuan. Walang habag si Fang Chen sa pananakit. Sa huli ay naging lumpo si Fang Yuan ng ika-6 na antas, nawasak ang kanyang karera at kinabukasan sa pag-aasawa. Hindi na napigilan ni Fang Yuan. Kaya isang hapon, inilabas niya ang mga dokumento ng krimen ng pamilya Fang nitong mga nakaraang taon at diretsong nagreklamo.